So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, konting panahon na lang siguro ang hinihintay natin at lalabasan na rin po ng arrest warrant itong si Bato de la Rosa at kasama din pala si Bongo. So paano natin nasabi? So naglabas po kasi ng bagong dokumento ang ICC at magkasama po silang dalawa. Actually marami sila pinangalanan na kasabwat ni Digong sa patayan noong panahon nga po ng Tukhang. So ito, apuntahan muna natin yung code card from News 5. Oh. So ito yung mga pangalan na lumabas, no? So si Bato, si Bongo, si Aguirre, si Wigman, no? Si Vicente Danao, si Camilo Cascolan, so ito patay na to eh. Tapos ito no, si Albayalde, si Geran at saka si La Peña. So, matindi pala ito, no? So ito yung balita from News 5. So sabi dito, co-perpetrators sa drug war ni ex-President Duterte. Okay. Pinangalanan ng ICC bilang co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Magnanakaw Walangyang Duterte. Sina Senador Bato de la Rosa, Senator Bongo at ilang dating Philippine National Police. Oh. At ilang opisyal na nagdaang administrasyon. Inilabas ng ICC ang formal na document containing the charges laban kay Duterte itong Biyernes, February 13. So, idinitalye dito ang common plan ni Duterte at co-perpetrators na sa pagtigok nga sa drug suspects mula 2011 hanggang 2019. Yan. So, ibig sabihin ito mga kababayan, itong dokumento po na to, dito po nilahad ng ICC kung paano binuo yung scheme na Tukhang. At syempre po, hindi po may lalahad yan, yung scheme na Tukhang, na nangyari nga naman po talaga, hindi po may lalahad yan kung hindi pa pangalanan yung mga kasabwat. So kaya nga sila pinangalanan. Gets nyo ba? Okay. So actually, ito yung ito yung dokumentong lumabas. Okay. Mahaba ito pero kinuha ko na lang yung yung importante. So ito kita naman dito. Si Ronald Bato de la Rosa, number 1 talaga, Number 1 talaga. Ito si Vicente Danao, dami pinapatay dito sa sa Caloocan eh. Si Danao. Tapos yung si Albayalde at saka si Bongo. Yan, si Geran. Sila Peña. Yan. So, sabi dito, yan si Vitaliano Aguirre pa pala. Matindi pala ito, So, sabi dito, ito magbabasa lang ako ng isa, during the mayoral period, Duterte and Bongo and the above-mentioned law enforcement official used police from Davao City and non-police hitmen. Puta, diba? Together the DDS to kill alleged criminals by means of the de jure and or de facto authority. Oo. So ginamit daw ng panahon ni Digong kasama si Bongo na magpapatay nga po ng sinasabing suspect pa lang gamit po ang kanilang authority. Ang kanilang kapangyarihan. One or more of the co-perpetrators controlled a structure of power, the local police and related DDS hierarchy. So, at least we get the point, medyo mahaba to, pero dito makikita nga natin dito na kasama pala talaga yung nung panahon pala ni Digong bilang mayor. Kasi 2011 to 2019. Di ba? So, actually, ito yung mga sinasabi ng mga DDS Takeru, bakit mo kinakampihan yung mga what do you call this? Yung mga nasabing kriminal. Kasi kriminal naman daw po yung pinapatay ni Digong. Actually, napaka basic nun ba't hindi nila maintindihan. Ako po, naniniwala po ako sa due process. Kasi pag ganyan po yung gagawin na papatayin, depende na lang po sa trip ng mayor. Walang yan kahit sino pwede niyang ituro Paano pag naging tatay mo pala yun? Kapatid mo pala yun? O kaya kamag-anak mo pala yun? Anak mo pala yun? Di ba? Dahil trip lang pala ng mayor, okay lang pala yun? Hindi po ganun yun. Di ba ako naniniwala po ako sa due process? Kaya nga bobo yung mga DDS nasasabi lang po nila yung mga ganyan na criminal naman yung mga pinapatay ni Digong kasi nga po, hindi po nangyari sa kanila na ipapatay ang kanilang kamahal sa buhay ng walang due process. Kasi di ba may mga kwento tayo mga kababayan, Ako po may mga na-interview po talaga ako ng mga
biktima. Noon, mga pamilya ng biktima. So sabi po nila na yung pinapatay nga nung panahon ng Tokang na mahal nila sa buhay, hindi talaga adik. Hindi talaga tulak. Wala lang, napagtripan lang talaga ng pulis. O, di ba? Ganon. Kaya bulok po yan, yung ganyang klaseng pananaw. No, na mga adik naman yung pinapatay eh. O, paano mo malalamang mga tulak yung mga pinapatay kung patay na pala? You get the point, di ba? Bobo yung mga details na yan, bobo talaga yan. So ngayon, tinan nyo to Ano ba yan? O ito. So ngayon, ang point natin dito talaga, actually nabalita na to last year. Yun nga lang, hindi pa sila pinapangalanan. So ito, makita nyo to dito, no? March 12, 2025 pa tong balita na to Sabi dito, ICC may issue more arrest warrant versus Duterte co-perpetrators, sabi nga po ni ICC Council. No, so last year pa lang po nabalita na po talaga na kung sino yung mga kasabwat nga po dyan, sa panahon nga po na tukang sa patayan, posibleng bigyan nga po ng arrest warrant. Yun nga lang, hindi pa sila pinapangalanan. Ngayon, ibang level na po ngayon. Pinangalanan na po sila. So, ito na nga po sila, di ba? Di ba? So, alam nyo, no, magkabatch pala si Bato at si Bongo na bibigyan ng arrest warrant. Pero, bakit naunang nagtago si Bato? Malay natin, baka si Bongo magtago na din yan, di ba? Alam niyo yan, si Bongo na yan, gago po yan. Oo. Yung scheme niya po na kalusugan, kalokohan po yan. Isipin niyo yan, sila po ni Digong, mamamatay tao silang dalaw ni Digong, tapos, nung naging senador, kalusugan ng kanyang finron as propaganda. Kita nyo, di ba, para lang pagtakpan yung sarili niya, matalino si Bongo eh. Di ba, pumapatay sila ng tao, pero ang kanyang propaganda sa sarili, bumubuhay ng tao sa pamamagitan ng kalusugan. O, di ba, nagets ba, no? Gago nga yan. O, sabi dito, no? Tingnan natin. The International Criminal Court may issue more arrest warrants for the co-perpetrators of former President Duterte in connection with the killings during the administration's war on drugs, the lawyer of the families of the victims said on Wednesday. Kasi alam naman po natin mga kababayan, no, na sobrang basic niyan eh. Hindi naman po si Digong ang pumatay. Siya lang po nag-utos. Siya po yung utak. So hindi po talaga mabubuo yung scheme ng patayan kung wala po siyang kasabwat. Ganun na naman kasimple yan eh. At actually, no, may maganda ditong interview si Cristina Conti eh. Kanina lang to. So panoorin natin to Tingnan nyo to. Na umaga, happy Saturday. Ito pong document containing the charges, ang parang equivalent nila ng information. Mhm. Yung information po, yung sakdal o kung saan nakasaad, yung di umano ginawa mo. Medyo kakaiba sa kanila kasi dito po sa Pilipinas, parang 1 page, 2 pages, Mhm. mahaba na yung 3 pages na information. Ito po yung nakalagay sa atin na parang that on this day, at this time, this person feloniously, unlawfully, willfully killed a person, etc., etc. Paglalatag kung ano ang ginawa. Sa ICC, ang itsurahan ng document containing the charges Mhm. ay ito mahaba no? Parang umabot pa ito ng 16 pages kung saan kinailangan nilang 16 pages para ilatag kung anong ginawa ng suspect o yung inaakusahan sa kasong ito, yung stage natin, Mhm. sa confirmation of charges hearing, dito ito babasahin. Ito po ay na-release na noon pang September, kung naalala nyo. Kaya po itong Oho. dokumentong ito ay public lesser redacted. So dati, as in, hindi mo mababasa yung ibang bahagi. Mhm. Ngayon, ito na. Mhm. Meron na silang mga in-uncover. Palagay ko, soon malalaman din natin yung iba pa. Except for, marami pong redacted patungkol dun sa mga biktima. Diba? So kung dati nga daw po, hindi nakalagay lang dun dati sa mga pangalan, redacted. Ngayon, may pangalan na ngayon. Mhm. Baka doon medyo magiging stricto pa rin sila for the protection of these victims. Okay. Yan po ang mga kasapakat. Yan yung mga kasama. Kung maalala natin, ang pagkaka-announce si Duterte ay indirect
co-perpetrator. Ibig sabihin, indirect, hindi siya yung mismong pumatay or mismong gumawa ng Di ba? Yung sabi ko kanina eh. murders. Kasi, di ba, nabanggit ko na niyo na kanina, yung crimes against humanity in the acts of murder or attempted murder. Pagpatay at pangsang pagpatay, hindi sila ang gumawa. Pero, sila ang nag-isip. Opo. Dito sa ICC, abangan natin din yung term na parang common plan. Opo. Kasi, ang teorya, parang ganun, syempre hindi nila tatawagin yun na common plan, pero, kumbaga, yung agreement, kasunduan, yung plano, whether general or specific, merong isang malaking grupo na kumbaga nag-usap. At ito yung sinasabing merong role doon sa pagpaplano, pag-iisip. Sila rin Okay. po ba Ito ay i-aarestuhin? Sila rin po ba i-aarestuhin? Nakatakda rin ho ba silang labasan ng warrant of arrest anytime, Attorney Ma'am? Ganun ho ba ang sistema? Posible. Opo. Diba? Oo, Attorney. posible. Maliban of course kay number 3, si Camilo Cascolan, ito po yung DOH Undersecretary ba? Oo, at namaalam na ho yan. Di ho So ano daw, posible. Actually, napaka-polite pa nun, no? So, ang point natin dito, hindi po siya posible. Malaki po talaga yung tsansa na sila po yung mabigyan ng arrest warrant kasi hindi po magiging fair yan kung si Digong lang po yung aarestuhin. Hindi po talaga magiging fair yan kung si Digong lang po yung makukulong. Di ba? Kasi ang point natin dito, putang ng mga to, ang yayabang nila noong panahon ni Digong eh. Akala mo, hindi sila matatanggal sa kapangyarihan. Akala nila, Diyos sila noong panahon ni Digong. Akala nila, hindi matatapos yung termino ni Digong at hindi sila babalikan. Puti nga ka mo, di ba? Andiyan sila Trillanes nun na nag-file ng kaso dito. Kung hindi, mamimihasa itong mga hayop na to. O, di ba? So, ayun ang sinasabi ngayon natin dito. Ako po, naniniwala po ako ng ICC po ay para po sa hustisya, katotohanan, at pagiging fair. Hindi po magiging fair kung si Digong lang po ang arestuhin. Hindi rin po magagawa kasi ni Digong yung crime na yan kung siya lang po mag-isa, kung wala po siyang kasabwat. Di ba? Yon. So, yun mga streetwise. So, kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, na ngayon nga po pinangalanan na po ang mga kasabwat ni Digong sa madugong war on drugs. Di ba? So, kayo ba, umaasa po ba kayo na sila po ay posibleng maaresto eventually? Sila po ba sa tingin nyo mabibigyan na rin po ng arrest warrant? Yan. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye.